Praise the Lord. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Sino po ang masayang kanilang kapaskuhan? Magsabi ng Amen. Sino po nakatanggap ng regalo? Sumigaw ng Hallelujah. Yung walang natanggap ng regalo, magsabi ng Amen. Walang natanggap. Ang dami rin. Hindi nakatanggap ng regalo. Ha? Lapit ho kayo mamaya kay Brother Jonald. At bibigyan kayo ng regalo niyan. Okay. Ngayon pong ating huling linggo ng taong 2021 at papasok na po isang linggo na lamang ang bagong taon. Ngayon po ay patungkol sa Thanksgiving ang ating pong pag-uusapan. Philippians chapter 4 verse 6. Filipos 4:6. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. Sabi doon, and supplication with thanksgiving. Let your request be made known to God. At ang ating pong tema ngayong ang linggong ito, huling linggo ng taong 2021, Thanksgiving 2021. Tayo lahat ay yumuko, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat na po, Panginoon. Sabagat muli namin aalalahanin at babalikan ang iyong ginawa na nakarang taon at alam po namin, Panginoon, di namin mapipigilan ng bawat isa sa amin na kami ay magtaas ng kamay at magpasalamat sabagat kitang-kita namin ang iyong kadakilaan at kabutihang pinarana sa bawat isa sa amin. Ayaw mo po maging sa aming pakikinig ng iyong salita, ikaw ang siyang malugod at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen and Amen. Bago tayo mo po, pakisabi sa kanan at kaliwa mo, Happy New Year. God bless you, kapatid. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay makakaupo. Praise God. Ayan. Pag sinabi pong Thanksgiving, diretso na po tayo sa Word of God. Okay? Pero bago po yan, gusto ko pong i-announce kasi hindi lang po ngayon ang huling service natin, huling linggo ng taong 2021 at napakahalaga yung huling linggo eh. Kasi dito ho tayo nagtitipon-tipon at ang linggo po ang ating araw ng pagsamba kay Lord. Pero gusto ko pong i-announce, this coming Thursday will be the last service of the year 2021 ay magkakaroon tayo ng tinatawag na worship explosion. Okay? Magwo-worship explosion po tayo. Sasalubungin natin ang bagong taon nang tayo'y magwo-worship, sisigaw, tatalon, amen, at papalakpak, sasayaw para sa Panginoon. Amen? Pero ngayon, pag-usapan natin ang Thanksgiving. Ano ho bang ibig sabihin pag sinabing Thanksgiving? Ang thanks, o thank you, di ba, ay pagpapasalamat o pasalamat. Kaya pag sinabing Thanksgiving, ibig sabihin, pasalamat na bigay. Okay? Ang ang Thanksgiving ay nagpapasalamat at ito'y ibinibigay mo. Kanino ho ba dapat ibinibigay ang pagpapasalamat? Siyempre, walang iba kundi sa Diyos na nagkontrol at hindi nagpabaya sa ating buhay ng taong 2021. Thanksgiving to God should be, as born-again Christians, as sons and daughters of God, dapat lifestyle ho natin ito. Tama? Hindi lamang po tuwing matatapos ang bagong taon o matatapos ang taon ay saka lang tayo magpapasalamat, kundi lifestyle natin. Tuwing tayo magtitipon-tipon, tayo umaawit kay Lord, lagi ang puso natin nagpapasalamat sa Panginoon. Ang sabi ng 1 Chronicles chapter 16 verse 34, "Oh, give thanks to the Lord." Kaya nga pagpapasalamat na bigay, no? Pagbigay ka ng pagpapasalamat, for He is good. Sabi mo nga sa katabi mo, our God is a good God. Ulitin mo, sabi mo sa sarili, my God is a good God. Ang Diyos natin, Diyos na mabuti sa atin. Sino dito magsasabi ng taong 2021, naging mabuti ang Diyos sa Kanya? Sumigaw ng praise the Lord. For He is good, for His steadfast love endures forever. So, ang pagpapasalamat kay Lord ay dapat buhay natin. Sabi sa katabi mo, buhay natin. Lifestyle po natin. Amen? Kaya bago tayo kumain, sino dito bago kumain, nagpe-pray kay Lord, magsabi ng Amen.
O yung iba, malang ayon di ho yata nagpe-pray bago kumain na. Tanungin katabi mo, nagpe-pray ka ba bago kumain? Yung iba ho, nakakalungkot, di ba? Lagi natin sinasabi na bilaukan ka lang, kaya ka nagpapasalamat kay Lord. Pero di ba napakasarap na bago ka kumain, kinikilala mo ang yung kinakain o kakainin ay galing kay Lord. Amen. So, it is a lifestyle. And of course, ang pagpapasalamat na nasa salita ng Diyos ay utos sa atin ng Panginoon. It is a command by God. Sabi ng 1 Chronicles chapter 16 verse 8, give thanks to the Lord. Kailangan magpasalamat sa Panginoon. Psalms 147 verse 7, sing to the Lord with thanksgiving. Make melody to our God. Pati pag-awit ay pag-awit ng pagpapasalamat. Amen. Jeremiah chapter 33 verse 11, give thanks to the Lord of hosts, for the Lord is good, for His steadfast love endures forever. Kasi po, tingay lahat sa akin mga kapatid, may mga tao na kahit mabuti sa kanila ang Diyos, hindi man lamang marunong makapagpasalamat sa Diyos. Tama? Maraming nangyari ng mga nakaraan, pero hindi ka man lamang marunong makapagpasalamat, hindi mo man nakita, buhay ka pa hanggang ngayon. Amen. Ngayon pag-uusapan natin, kasi yun po yung ating pag-uusapan, yung mga bagay nung nakaraan, pero meron po kung gusto kong paintindi sa inyo, na meron po tinatawag na 3 dimension of thanksgiving. May 30 dimension ang pagpapasalamat. Una, pagpapasalamat sa nangyari at hindi nangyari ng nakaraan. Okay? Pangalawa, pagpapasalamat sa kasalukuyan. Okay? And then pangatlo, pagpapasalamat sa mangyayari pa lamang. Okay? May pagpapasalamat na sinasabi natin, eto nga, matatapos ang bagong taon, ang taong 2021, naharap tayo ng bagong taon. Ano yung nangyari ng nakaraang taon at yung mga bagay na hindi pinayagan ng Diyos na nangyari sa atin. So number 1, pagpapasalamat sa nangyari at hindi nangyari ng nakaraan. Uulitin ko yung sinabi ko kanina. Nagsesermon na po si pastor. Marami mga tao kahit naging mabuti ang Diyos sa kanila, kahit grabe yung ginawa ng Panginoon na proteksyon, hindi ka man lamang marunong makapagpasalamat sa Diyos. Amen. Madali tayong magpasalamat sa taong nagbigay sa atin ng tulong. Amen. Yung nilapitan natin na naging mabuti sa atin, nagpapasalamat ka sa kanila. Pero hindi mo ba alam, ang Diyos din ang nag-control sa kanila, kaya sila nakagawa ng mabuti sa iyo. May kwento sa Bible. Sa Luke chapter 17, beginning verse 11 to the following verses, pinagaling ang 10 ketongin. Sabi ganito, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang pagpasok niya sa isang nayon, sinalubo siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga tao sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Hindi makalapit itong 10 ito, sabagat that time, pag ikaw ay may ketong, you are outcast sa city. Hindi ka pwede pumasok sa city. Doon ka nakatira sa labas ng syudad. Kaya nang maparaan si Jesus, sumigaw itong mga may ketong na ito at ang sabi, Panginoong Jesus, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. So ito sabi ng Panginoong Jesus, okay, narinig ni Jesus yung kanilang panawagan ng paghingi ng tulong. Kaya sabi ni Jesus, lumakad kayo, magpatingin kayo sa pari. Ibig sabihin, magdadala sila ng handog ng pagpapagaling. Hindi pa sila magaling that time. Pero habang sila'y naglalakad papunta doon sa utos ni Jesus sa kanila, napansin nila ang kanilang mga sarili na nawala na yung mga ketong sa kanilang katawan. Gumaling at luminis sila. Verse 15, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang ito'y isang Samaritano. Hindi pa ito isang Hudyo, kundi isang Samaritano na tinuturing po that time na hindi po
kumbaga mababa ang pagtingin ng mga Israelita sa kanila. Minsan kung sino yung mababa sa kalagayan sa buhay, yung pa yung marunong magpasalamat kay Lord. Pero kung sino yung mayroong sinasabi sa buhay, sila yung madalas makalimot sa Diyos. Kasi iniisip nila sa kanilang lakas at galing, kaya sila, kung nasan sila sa kanilang kalagayan. Sabi ng verse 14, pagkakita sa kanila, ay sinabi ni Jesus, verse 17, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Hindi Hudyo, isang Samaritano. Hindi pwede kausapin ng mga Hudyo ang Samaritano, but yun lamang ang nakapagpasalamat sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, ang ratio na makikita natin dito, 10 ang pinagaling, 1 lang ang nagpasalamat. Diba? 1 out of 10 ang nakapagpasalamat lang kay Lord. Ngayon, ilan tayo dito ngayon? Napakadami natin. Pero ilan kaya dito yung totoong aalalahanin mo na talagang may ginawa ang Diyos sa buhay mo? Nang sumunod ka kay Lord, yung nire-request mo ibinigay sa iyo ng Panginoon, at kung aalalahanin mo lamang kung nasan ka noon at kung nasan ka na ngayon, dapat balikan mo kung paano ka sinamahan ng Panginoon, pinagaling ng Diyos at pinagpala, at anong kailangan natin gawin? Tungkulin natin. Sabi mo sa katabi mo, sikuhin mo siya, tungkulin mo ang makapagpasalamat. Di ba, totoo lang, sabi nga ni Pastor Manel, marami po ang kilala natin. Kanina nga, nag-iusap kami ni Mami. Binabalikan namin yung makilala namin, pastor, mga magulang na namatay, pastor na kinuha na ni Lord last year, itong taong ito. At nung nagsimula ang pandemic, siguro walang isa sa atin dito na walang kilalang namatayan sa buhay. Lahat po tayo may kilalang namatayan sa buhay. Maaaring malapit pa sa iyo yung namatay. Marami po talagang kinuha na ng Diyos ng taong nakaraan. Pero tayo buhay pa. Meron dito maaaring nagkasakit ka ng COVID-19. Pero parang wala lang, parang sipot, ubo lang sa'yo yung COVID-19. Meron ba rito, nung alam mo, nawalan ka ng panlasa, nawalan ka ng pang-amoy, no? Inubot, sinipon ka, pero alam mo COVID na yon, pero alam mo mabubuhay ka, at ito ngayon buhay ka. Anong dapat natin gawin? Huwag tayong maging tulad nung Siyam. Yung Siyam hindi man lang bumalik para magpasalamat. Hello? Na alam nila na kaya sila gumaling, napansin nila habang lumalakad sila doon sa utusan nila ni Jesus, gumaling sila, pero 1 lang ang bumalik. Sabi sa katabi mo, huwag kang maging tulad ng Siyam. Amen. Kundi tayo po yung inuunawa natin at kinikilala natin ng lahat ng nangyari sa atin na nakaraan, kung paano tayo pinuteksyonan ng Diyos, iningatan ng Panginoon, pinagpala ng Diyos, pinrovide ni Lord ang ating pangangailangan. Itong taong 2021, ang Diyos ay naging mabait sa atin, naging mabuti ang Panginoon. Kaya ang gagawin natin, magpapasalamat tayo sa Kanya. Babalikan natin ang Panginoong Yesus at hindi natin kalilimutan na Siya ang dahilan. Pwede bang sabihin natin, Lord, Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Amen, Ikaw ang dahilan bakit maayos pa rin ang aming pamilya. Bakit magkasundo pa rin kami ng aking asawa. Kung babalikan mo yung nakaraan. Sino rito yung na-aksidente ka pero ito ka ngayon? Meron yata tayong kapatiran, di ba? Nasa motor. No? Lumipad. Naalala ko kwento ni Pastor Brian Nung sila daw ay nagmumotor mag-asawa, biglang, nag-break kasi biglang may nag-cut sa kanila. Pag-break niya, lumipad silang dalawang pag gano'n. Parang slow motion daw Naiwan yung motor, silang dalawa lumipad. Yung asawa daw niya, pag tumalbog boing, boing, boing. Diba? Ang bait ni Lord. Amen.
Siguro isa na sa nakakatakot na taon, yung taong 2020, 2021. Pumasok yung COVID-19 eh. Di ba? Ilan sa atin dito, totoo lang, kinabahan tayo. Oh. Di ba? Mga gabi na, lalo nung simula ng COVID, mga gabi na parang, Lord, nakakatakot. Isipin mo, no, parang magkakasakit ba ako o isa sa mahal ko sa buhay? Yung isang kaibigan ni Pastora Manel, yung kanyang best friend nung high school, nagpapasalamat kay Lord, umiiyak kasi nagse-celebrate sila Pasko. Sabi, anong pagpapasalamat mo kay Lord? Kasi siya nagkaroon ng COVID, yung kanyang asawa ay nagkaroon ng sakit ng lepro, ano yun? Yung sa daga. Oo, yun na yun. Tapos meron silang mahal sa buhay na namatay. Sabi niya, ito kami, buhay pa kami lahat, marami sa amin. Dumaan sa matinding pagsubok. Pero ito kami ngayon. Di ba kung babalikan mo lamang kapatid, anong gagawin natin? Kung makikita natin yung nakaraan, kung paano tinulungan tayo ni Lord, di ba sasabihin natin, Lord, napakabait mo. Amen. Sa nakaraan na ginawa ni Lord, pinagpala ka. Ilan dito nakabili ng motor, nakabili ng kotse. Kami ni Mami, papasalamat kami Lord. Itong taong ito, nakabili kami ng aming panalangin na Lord, bigyan mo kami ng SUV, binigyan kami ni Lord. Salamat. Diba? Meron dito nakapagpatayo ng bahay. Nakapagsimula ng negosyo. Meron ba dito Diba? Salamat Lord. Hindi sa iyong lakas yan, hindi dahil sa iyong husay at galing, kundi sinamahan ka ng Panginoon at pinayagan ng Diyos yung request mo ay mangyari. Kaya nung dapat gawin, Lord, salamat sa taong 2021 sa ginawa mo sa amin. And then, of course, thanking God for what didn't happen. Salamat din kay Lord kasi sa mga bagay na hindi niya pinayagang mangyari. Hindi niya pinayagang mangyari na makapag-abroad ka. Meron dito, dapat nasa abroad ka. Kami ni Mami, dapat nasa Israel nung nakaraang November. Hindi pinayagan ng Diyos. Hindi, salamat pa rin. Kasi alam niya ang lahat ng bagay. Hindi pinayagan ng Diyos na nakaraang taon na ikaw ay mamatay. Tama? O, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, dapat patay ka na eh. Salamat kay Lord. Hindi niya pinayagan maraming bagay, mga kapatid, na hiningi mo pero hindi pinayagan ng Diyos sapagkat alam niya ang ending ng ating buhay at hindi niya papayagan ang kanyang mga anak na mapahamak. Amen. Kinokontrol ni Lord ang bawat sitwasyon sa ating buhay. Kaya salamat na rin sa mga bagay na hindi niya pinayagang mangyari. Alam ba yung mga bagay na hindi niya pinayagan sa buhay mo? Mga bagay na hinihingi mo pero hindi pinayagan ni Lord, salamat na rin. Sapagkat alam ni Lord ang lahat ng bagay na yan. Pangalawa, pagpapasalamat sa kasalukuyan. Kung titignan mo ngayon ang iyong sarili, malusog ka ngayon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gumagwapo ka pa lalo. Gumaganda ka pa lalo. Salamat kay Lord. Alam mo, kapag tumingin tayo na mali sa buhay, listen to me, church. As you look to your life and you have a wrong perspective about life, alam mo, mangyayari sa'yo, magiging malungkutin ka eh. Tama? Kaya dapat tinitignan mo yung buhay mo kung paano ka sinasamahan ng Diyos, mga bagay na nakaraan, mga bagay na hindi niya pinayagan na nakaraan, at kung ano nangyayari sa'yo ngayon. No, salamat pa rin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, rejoice always. Sabay-sabay nga natin sabihin, rejoice always. Ano yung rejoice na yan? Ika'y magalak lagi. May kagalakan ka lagi. Ano man na nangyayari, kapatid, yung joy na yon nasa puso mo na eh. Pray without ceasing. Pasaya ka, nagpapasalamat ka, you are rejoicing, pero nagpe-pray ka kay Lord. Giving thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. So ano man ang kasalukuyan mo ngayon, dapat pa rin ikaw ay magpasalamat. Giving thanks in all
circumstances. Sa lahat ng sitwasyon na iyong hinaharap ngayon. Pastor, para ang hirap makapagpasalamat, sabi nung iba. Kasi alam ko yung nangyayari sa amin ngayon, hindi maganda. Dry ang season namin. Ang hirap ng buhay namin ngayon. Tinamaan kami masyado ng COVID-19. Nagsara ang aming negosyo. Ito ngayon kasalukuyan namin. Pero pagpapasalamat kay Lord, even in hard times. Giving thanks to God, even in hard times. Ito sabi ng Bible, napakaganda. Nung binabasa ko, na-bless ako eh. Habakkuk chapter 3, verse 17 to 18. Tingnan nyo ito. Bagamat di namumunga ang puno ng igos, at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihan sa mga bukirin, yun yung nangyayari sa kanila ngayon, ha? Kahit mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, maghagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. So yung kanyang kasalukuyan, walang ani. Yung mga magtatrabaho sa bukid, mga nangamatay, walang aanihin sa kanyang mga tinanim. Pero sabi niya, maghagalak pa rin ako at magsasaya. Grabe, alam nyo, it takes faith to have a courage na magpasalamat kay Lord na kahit anong sitwasyon na yung hinaharap. Amen? It takes faith and courage. Kaya kailangan makita mo na, Lord, salamat, mabait ka lagi. Ang pagpapasalamat natin ay nakaangkla sa kabutihan ng Diyos at sa paano mo siya kinikilala sa buhay mo. Naintindihan niyo yun? Yung pagpapasalamat natin sa nakaraan, mga bagay na ginawa niya at hindi niya ginawa, at kung nasan tayo ngayon ay nakaangkla. Nandiyan kayo? Kung paano mo kinikilala at tinitingnan ng Diyos sa buhay mo. Pag alam mo ang Diyos ay mabuti sa iyo, kapatid, kahit anong kasalukuyan na nangyayari sa iyong buhay, nagpapasalamat ka pa rin kay Lord. Amen. Kung ang kasalukuyan mo ngayon, parang titignan mo ang hirap-hirap ng buhay ngayon, salamat pa rin. Magagala ka pa rin. Bakit? Nagtitiwala ka kay Yahweh. Amen. Na ang Diyos ay mabait sa iyo, hindi panghabang buhay ang paghihirap na yan. Sabi sa katabi mo, hindi tatagal yung problema mo sa iyo. Bakit? Allergy ka sa problema. Sabi sa katabi mo, allergic ako sa problema. Allergic ako sa mga hindi magagandang sitwasyon sa buhay. Amen. At ang Diyos natin na magpoproteksyon sa atin, hindi niya tayo pababayaan kasi mabait ang Diyos sa atin. Nagpapasalamat ka sa nangyari ng nakaraan, sa mga bagay na hindi niya pinayagan, at sa kasalukuyan. Tanong mo yung katabi mo, kamusta ka na ba ngayon? Kahit anong sitwasyon mo, ano man ang kalagayan mo ngayon, anong gagawin natin? Magagalak pa rin tayo at magsasaya. Yan yung attitude na you are grateful to God. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, parang hirap. Kasi pastor, nawalan ho kami ng mahal sa buhay na nakaraang araw. Nasunugan kami ng nakaraang araw. Nakaraang linggo ito nangyari sa amin. At kami ngayon, ganito kami ngayon. Hindi pa rin. Magpasalamat ka pa rin. Amen. Sa lahat ng sirkumstansya ng ating buhay, magpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo, pagpapasalamat sa mangyayari pa lamang. Ngayon, patapos ng taong 2021, haharapin natin ang 2022 at magpapasalamat na tayo sa gagawin ni Lord sa 2022. Ang tawag po dyan ay prophetic thanksgiving. Philippians chapter 4 verse 6, ito yung ating pinaka-team verse kanina. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Basahin natin sa Tagalog. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sabi mo nga sa tabi mo, huwag kang mabalisa. Saan daw? Sa anumang bagay. So anumang bagay, yan man ay pera, yan man ay kalusugan, yan man ay tungkol sa relasyon na inaharap at problema mo,
anumang bagay, huwag kang mabalisa. Sabi sa atin muli, huwag mabalisa. Haharapin natin ang bagong taon. Listen to me, JTG Manila family at bawat pamilyang narito, na bukas ang puso mo na anumang bagay na nangyari sa iyo ngayon, umaasa ka by 2022. Hindi ka na dapat mabalisa. Amen? Sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. So anong gagawin? Hindi masamang mag-pray. Dapat mag-pray tayo. Hindi ka mabalisa, kundi ipag-pray mo yung bagay na yon, na Lord, alam ko may gagawin ka sa bagay na yan. Panginoon, ito po ang aming sitwasyon ngayon. Panginoon, ito po yung hinaharap namin ngayon. Huwag ka nang mabalisa pag pinag-pray mo na yon, kundi sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. So prophetic thanksgiving means we have insights about our Father's intention, His heart, thoughts, and plans given to us by the Holy Spirit. Pag sinabing prophetic thanksgiving, nangangahulugang may tama kang pagtingin, pag-unawa sa intensyon ng Ama sa'yo, na ang puso niya at ang plano niya sa atin ay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay laging mabuti para sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, ano man ang nangyayari sa'yo, pinayagan ng Diyos para sa ikabubuti natin. Sabi nga ng Bible, all things work together for good. So pag sinabi mo prophetic thanksgiving, Lord, salamat na sa gagawin mo ng parating na taon. Haharapin natin ng 2022, punong-puno tayo ng pag-asa. Parang wala yata dito ha. Listen to me, kahit na kung ano-anong balitang maglabasan, may Omicron na sabi, pinabagsak na naman ng ilang mga bansa. Bahala sila sa buhay nila. Sabi mo sa atin mo, hindi mo trabaho. Sabi mo, sige, kausapin mo siya, hindi natin trabaho. Ang mag-alala, ang mabalisa, ang trabaho natin magtiwala kay Yahweh at magpasalamat sapagkat kilala natin kung sino ang ating Diyos. Alam natin ang kanyang puso para sa atin at ang puso ng Diyos tayo proteksyonan, ingatan at pagpalain. Amen. Awit 118 verse 19 to 21. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong si Yahweh ay papupurihan. Pasukan ni Yahweh ang pintuang ito, tanging makapapasok ay matuwid na tao. Aking pinupuri ikaw o Yahweh, yamang pinakinggan, dininig mo ako pinapagtagumpay. So sabi rito, Yahweh, yamang pinakinggan, dininig mo ko at pinapagtagumpay. So dapat gawin, papasok ka sa templo na ikaw ay nagpapasalamat at nagpupuri. Kaya itong huling linggo natin ngayon, nandiyan kayo? Salamat kay Lord sa nakaraan, 2021. Taso na yung kamay. Lord, salamat sa taong 2021. Sa mga ginawa mo sa amin at hindi mo pinayagang gawin. At ngayon, itong aming kasalukuyan, Lord, salamat. At salamat din, Panginoon, sa gagawin mo na sa 2022. Prophetic thanksgiving is our breakout from breakthrough. Gusto natin ng breakthrough 2022. Sinong gusto? Taas ang kamay. Yung ayaw, bahala kayong manatili sa buhay nyo. Sinong gusto ng breakthrough 2022? Alam nyo po, naniniwala tayo sa kabutihan ng Diyos sa atin. Hindi ho tayo umaasa sa bagay na wala lamang. Ang faith ho natin, listen to me church, ay hindi blind faith. Hindi po bulag na pananampalataya na umaasa tayo sa wala. Hindi. May pinangahawakan tayong mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Sabi sa katabi mo, may pinangahawakan tayo na pangako ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay may prophetic thanksgiving, yung matagal mo nang hinihintay na breakthrough, that you're going to break out from that breakthrough, mangyayari sapagkat ngayon pa lamang pinagpapasalamatan mo na ang Panginoon. When we give thanks for what is yet to come,
We acknowledge that God is good and is the source of what He has promised. We are receiving His promises by faith ahead of time. Kasi ang prophetic thanksgiving is the voice of faith. Pag sinabi mong prophetic thanksgiving sa gagawin pa lang ni Lord, yung tinig mo ay tinig na ng pananampalataya. Hindi pa nangyayari. Sabi sa atin mo, hindi pa nangyayari. Kaya nagpapasalamat ka na. Hindi pa nangyayari, by 2022, magtatayo ka ng bahay. Lord, salamat na, Panginoon, kahit panahon ng pandemic, magtatayo kami ng bahay. Hindi pa nangyayari, 2022, Lord, salamat na sa milyong pera para sa pagsisimula ng negosyo. Parang ayaw nyo yun, ha? Lord, hindi pa man nangyayari, 2022, ako'y maikakasal. Meron dito, 2022, ikakasal ka. Lord, hindi pa man nangyayari. Yun yung prophetic thanksgiving mo is a voice of faith. Tinig ng pananampalataya. Bakit? May inaasahan ka sa Diyos. May pangako sa iyo ang Panginoon. Naalala niyo yung kwento sa Bible, yung ang Israelites, ito na yung promised land eh. Kaya lang merong wall. Yung wall of Jericho. Pero dahil sa tinig ng pagpapasalamat, nagiba yung wall na yon. And every one of us, we have wall of Jericho that needs to be destroyed. Marami sa atin dito, pumatak ang 2019, 2021, hindi man lang magiba-giba yung wall sa buhay mo. Anya kayo? Nag-i-stay ka lamang sa ganung sitwasyon lagi. Ito na yung promise lang, kaya lang may harang na wall. Alam natin ang ginawa ng mga Israelites. Utos ng Diyos sa kanila, ikutan nyo yung pader na yan. 6 na beses kayong iikot sa 6 na araw. At tuwing araw, 1 beses kayo iikot. Ngunit wala kayong sasabihin ni 1 beses. No anumang bagay, wala kayong babanggitin o lalabas sa inyong bibig. At sa 6 na araw na kanilang pag-ikot, sabi ng Bible, kayo ay sisigaw. Joshua chapter 6 verse 20. So the people shouted, and priests blew the trumpets. And when the people heard the sound of the trumpet, the people shouted with a great shout, and the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight ahead, and they took the city. No, sila'y sumigaw. Yung sigaw na yun, kiniklaim na nila, Lord, itong city, ito'y para sa amin. Wall, napakakapal nung harang. Nandiyan kayo? Ang titingnan mo, by 2022, parang hindi mangyayari yung inaasahan mo kay Lord. Hayaan mo lang, pasalamat ka pa rin kay Lord. Change your atmosphere by speaking a prophetic thanksgiving. Ngayong oras na ito, sabi mo sa kami, baguhin natin yung atmosphere natin. Kundi haharapin natin, itong gusto ko mangyari at makita sa bawat isa tingkay lahat sa akin. Bukas Monday, ang bisperas ng bagong taon ay sa Biyernes. Yang 5 araw na yan, hindi ho tayo makakasama, walang sambang gabi. Pero pwede ba gawin mo gabi-gabi, nagpo-prophetic thanksgiving ka na, bago pumasok ang bagong taon, nakikita mo yung wall of Jericho sa buhay mo ay gigiba, babagsak, at i-claim mo na yung promise ni Lord sa buhay mo. Huwag mong hayaan na bagong taon, same spirit ka pa rin. Same atmosphere pa rin ang buhay mo. Amen ba? So baguhin mo ito sa pamamagitan ng prophetic thanksgiving na hindi pa man nangyayari. Alam mo nang, Lord, may pangako ka sa akin. I-claim ko yan by year 2022. Yan ang ginawa ni Joshua. Joshua chapter 6 verse 1 to 2. Now Jericho was tightly shut because of the sons of Israel. No one went out and no one came in. Dahil sa Israelita, ang ginawa ng Jericho, nilockdown nila yung buong syudad. Pero sabi ng Panginoong Diyos, the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hands. Tignan mo, sabi ng Panginoong Diyos, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho. Wala pa, hindi pa sila nakakapasok. Nandun pa yung wall of Jericho, pero sabi niya ng Diyos, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho. Tama? It's a voice of faith. It is a declaration sa gagawin ni Lord sa darating na panahon. Hindi tayo praning na nagsasabi lang ng wala.
Hindi tayo siraulo na nagsasabi lang tayo sa mga bagay na wala, kundi nabubuhay tayo sa pananampalataya. Amen. Ang Diyos natin kinikilala ay tumatawag sa mga bagay na wala na parang nandyan na. Naintindihan niyo yun? The God that we worship and we serve is the God that calls something from nothing. Tumatawag siya ng mga bagay na parang wala pa, pero nandyan na. Amen? So yun ang prophetic thanksgiving. Sabi ng Diyos sa kanya, Joshua, binigay ko na sa iyong kamay, yung Jericho na yan. Pero that time, sarado pa yung Jericho. Kaya anong ginawa nila? Umikot sila ng pananampalataya, inikutan nila ng Jericho, at nung pinakahuling ikot nila, sila'y nagsigawan. Yun na yung pagpupuri nila kay Lord. At bumagsak yung Jericho na yun. Prophetic thanksgiving is to look beyond your present situation. Nakatingin ka hindi sa nangyayari sa iyo ngayon, kundi nakatingin ka doon sa bagay na gagawin na ng Panginoon. Ulitin ko, our breakout from breakthrough is in our prophetic thanksgiving. Sabi mo sa katabi mo, itong 5 araw. Ulitin mo, itong 5 araw na darating. Listen na, bago ang bisperas ng bagong taon, gabi-gabi, magpasalamat ka na kay Lord sa gagawin pa lamang niya, sa gusto mong makita na katuparan ng pangako ng Diyos sa buhay mo. Balikan natin Pilipos 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. That time, kasi sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, nababalisa talaga sila. Grabe persecution sa kanilang buhay. Sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Pagtapos mo nang mag-pray sa bagay na inyong binabalisa, kailangan, pagtapos mag-pray, nagpapasalamat ka na Lord, salamat na, Panginoon, tinupad mo na ang aming panalangin. Lord, salamat na, Panginoon. Meron ba rito ngayong araw na ito, papasalamatan mo si Lord ng nakaraan? Papasalamatan mo si Lord sa bagay na hindi niya pinayagan? Titignan mo yung iyong kasalukuyan, ano man na nangyayari sa iyo ngayon, salamat pa rin, and then we're going to have a prophetic thanksgiving. Amen. Magpapasalamat na tayo sa gagawin ng Diyos sa 2022. Tayo lahat ay tumayo. Ano yung 3 dimensions of thanksgiving? Pagpapasalamat sa nangyari at hindi nangyari ng nakaraan, pagpapasalamat sa kasalukuyan, pagpapasalamat sa mangyayari pa lamang. Yun yung prophetic thanksgiving. Ngayon, uunahin natin yung number 1. Listen to me, church. Salamat, Lord, sa nangyari ng 2021. Sino rito magpapasalamat kay Lord nangyari ng 2021? Maaaring nasaktan ka, maaaring nabigo ka, maaaring grabe sa'yo nangyari na nakaraan. 2021. Pero matatapos na ang taong ito. Iningatan tayo ni Lord. Tama ba? Nakatayo ka pa hanggang ngayon. Sabi sa katayo, hindi mo nakikita? Nakatayo ka pa hanggang ngayon. Sinubukan kang atakihin ng kaaway. Sinubukan kang pabagsakin ni Satanas. Kung ano-anong bagay na binato sa'yo ng kaaway. Ang daming sibat na binato sa'yo. Pero ito ka ngayon. Sabi sa katabi mo, nakatayo pa rin. Sabi mo, nakatayo pa rin. Anong gagawin mo ngayon? Magpasalamat. Lord, salamat sa nakaraang taon. Come on, church. Sige po, taas natin ating kamay. Lord, salamat sa taong 2021. Balikan mo yung mga ginawa sa'yo ni Lord. Nagkasakit ka, pinagaling ka ng Panginoon. Grabe ang awan nyo ng mag-asawa, pero ngayon maayos na kayo. Salamat, Panginoon. Tinupad ng Diyos ang mga pangarap mo ng taong 2021. Mga bagay na inaasahan mo ng maraming taon ay nagganap ng taong 2021. Salamat, Panginoon. Sige po, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Salamat po. Oh, Thank you, Lord. Thank you, salamat. Lord. Marami mga namatayan. Marami ang kinuha ang buhay ng taong 2021. Pero kayong pamilya, buo pa rin kayo. Nagkasakit pero pinagaling ng Panginoon.
Come on, church! Anong gagawin natin? Magpasalamat sa Kanya! Amen. Salamat, Panginoon! Maging sa mga bagay na hindi mo pinayagang mangyari. Sabagat alam mo kung anong ikabubuti namin. Alam mo kung ano yung para sa amin sa takdang panahon na ikaw ang nakakalam. Salamat! Iningatan mo kami. Salamat, Panginoon! Yes. Kontrol mo Yes, God. ang aming sitwasyon. Hallelujah. Hindi mo sabihin kay Lord yan, Panginoon, salamat. Oh, Kontrol mo ang buhay ko. Salamat, ikaw ang Salamat nagkokontrol po. ng aming buhay. Yes, yes, God. Come on, church. Oh, singkabahaya na mabababahan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po. And Lord, salamat din po sa kasalukuyan kung nasa kami ngayon. Salamat sa church na ito kung saan kami kabilang. Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat ginagamit mo ang bawat isa sa amin upang kami lumakas. Ano man ang nangyari na nakaraan at kung ano man ang aming kalagayan ngayon, nagpapasalamat pa rin kami Amen. sa iyo. Pwede ba taas natin ang ating kamay? Oh, Lord, salamat sa kasalukuyan. salamat Ito po yung nangyayari sa amin ngayon. Mabuti mo. Pero salamat! Thank you, God. Salamat! Thank you, Lord. Salamat, Panginoon! Salamat, Panginoon! Oh, come on, church. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Sige po, pasalamatan natin si Lord sa nakaraan.